Bagyong Odette sumalanta sa Palawan, ating tututukan. Kuha ang bidyong ito noong maglandfall ang Bagyong Odette sa Palawan noong December 17, 2021, araw ng Biyernes. Malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan ang sumalubong sa parte ng Roxas na kanilang naranasan. Hindi akalain ng residente ng Roxas na ganun kalakas ang hangin ng dala ng bagyo. Mabuti na lang ay maagang na-evacuate ang mga nakatira malapit sa dagat. Dahil sa pagsalanta ng bagyo, maraming bahay, ari-arian at pamilihan, maging ang paaralan ay nasira rin. Nasira rin ang mga tulay, kaya ang iba ay pinili na lamang na maglakad. Makatawid lang sa susunod na destinasyon. Ang ilan ay mag-post na rin sa social media na pahirapan na ang supply ng tubig. Maraming mga poste ng kuryente ang nasira at nanging ang supply ng mismong kuryente ay nasira rin. Marami ang nabiktima ng Bagyong Odette, lalong-lalo na ang residente ng Roxas, kung saan pahirapan ang supply ng tubig at maging ang kuryente. Isa sa mga kabataan ng Barangay New Barbacan ang nagsasalaysay ng kanyang karanasan noong panahon ng Odette. So, tatanungin po natin siya kung ano po ang mga na-experience niya. Tawagin natin sa pangalang Dodong. Dodong, matatanong ko sa iyo, ano bang mga na-experience mo sa panahon ng Bagyong Odette? Yung mga nararanasan mo o mga pakiramdam mo nang dumating yung Odette sa atin dito sa Palawan. Maaari mo bang isalaysay? Naranasan ko yung pagdating ng Odette, yung paghangin, pagalaw ng mga nyug, bahay, pagtanggal ng yero. Ang experience ko yung kahirapan ng bawat tao at sa walang mga pagkain. Sige. At makikita ko yung bawat bahay ng mga kabataan namin na parang wala na silang matirahan, tsaka hirap na siyang magpagawa ulit dahil sa walang pira, kailangan pa na ng tulong. Experience namin na kalantiisin na yung bawat walang pagkain, magtipid na lang sa mga tubig, pagkain, tsaka maayos na kagamitan. Nung mangyari ang kinaumagahan nung matapos ang Odette, ano ba yung unang mong ginawa? Yung katapusan ng Odette, ang ginawa namin ay nagpatayo kami ng bahay na maging maayos, tsaka naglinis, tsaka nagtulong sa ibang tao kung paano sila makabawi ulit sa pag-ahon, tsaka hindi sila mapagod, tsaka makabawi sila sa kanilang pamilya sa kahirapan. Ayan. So magandang umaga po sa ating lahat at meron po kaming isa dito na isang residente ng taga Barangay 1. Ang isa rin po na naapektuhan din po ng Bagyong Odette. So interview po natin siya sa mga oras na po ito at ang matatanong po natin sa kanya is pwede mo ba ilarawan ang naranasan at naramdaman mo nung panahon ng Bagyong Odette? Nung panahon po ng
bagyong Odette, kahit bago pa lang mag-start yung bagyo hanggang sa matapos yung bagyo, yung naramdaman ko kasama ng buong pamilya at ng iba pang residente ng Barangay 1. Syempre nandun yung pagkatakot, nandun din yung kasi hindi namin alam kung ano nang mangyayari sa mga sarili namin, maging sa mga bahay namin, o kung magiging ligtas pa ba kami dahil sa lakas ng bagyo ng mga panahon na yun. May pagkatakot, may pag-aalala, at nung pagkatapos ng bagyo nandoon din yung parang nawalan kami ng pag-asa nung makita namin na halos wala nang natira sa mga bahay namin, sa mga kagamitan namin. Kasi hindi namin alam kung sino ang tutulong sa amin, at nagpapasalamat na lang kami kahit paano na buhay kami pagkatapos ng bagyo. Okay. Thank you po sa sa unang tanong po. So, pangalawa naman po, paano po kayo nakabangon o nakaahon sa bagyong Odette? Ayun, syempre yung pinakaunang pinagpapasalamat namin kaya kami nakabangon sa tulong na din ng Panginoon. Pangalawa, yung mga tao na may mabubuting kalooban na tumulong sa amin, yung gobyerno, tapos yung iba't ibang galing sa private sectors na nagpadala ng iba't ibang tulong, mga goods, bigas, mga damit, at kahit hindi sa private sectors, yung mga kasamahan namin sa barangay, may mga taga barangay 1 din mismo na hindi masyadong naapektuhan na tumulong sa amin. Sa pamamagitan nun, unti-unti nakabangon kami, unti-unti nakatayo kami ng panibagong bahay, kahit nag-start kami sa kumukubo lang hanggang sa ngayon, unti-unti na-survive namin yung pang-araw-araw namin kami. Ayun, thank you po. So, ang last po nating katanungan para sa inyo po. So, naranasan niyo po ba na manakawan o mawalan ng gamit nung mga oras na po nung niyo nung Odette? So, yun po. Sa amin naman sa family namin, pagkatapos po kasi nung Odette talaga, nakatira kasi kami sa tabing dagat. Pagbalik namin doon sa lugar ng bahay namin, wala na talagang natira. Kaya masasabi ko talagang hindi kami nanakawan at hindi rin kami nawalan ng gamit. Pero doon sa mga ibang bahay siguro o ibang residente na may natira pa sa bahay nila, yun, may mga nabalitaan kami na walan sila ng gamit. Kasi pagkatapos ng Odette, maaga pa may mga tao na na malilikot ang kamay, nag-ikot-ikot na din sila, tapos naunahan nila yung may-ari ng bahay, may mga nawalan sa bahay nila. Pero sa amin, sa pamilya namin, wala naman po, kasi wala talaga nang natira, ninakaw na ng Odette. Ayun po, so maraming salamat po sa inyong oras, at yun po at kita po natin yung karanasan po ng isa po sa residente dito po sa Barangay 1, at nagpasalamat tayo na wala rin pong nangyari sa kanilang pamilya. So yun po, at maraming salamat.